Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Cherry R. August, BSED Filipino 3. At ang aking talumpati ay patungkol sa accountability at justice sa Pilipinas. Ngayon, ating talakayin ng isang napakahalagang paksa na may malaking epekto sa ating lipunan. Ang pananagutan o accountability at katarungan o justice sa Pilipinas. Ayon sa Class A, sa isang bansang mayaman sa kultura at kasaysayan, tila ba ang ating sistema ng katarungan ay kailangan muling pag-isipan at pagbutihin upang tunay na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Sa ating konstitusyon, itinataguyod ang prinsipyo ng due process na nagtitiyak na ang bawat mamamayan ay may karapatan sa patas na paglilitis. Subalit, sa kabila ng magandang layunin na ito, marami pa rin ang umabot sa mga hakbang ng ating sistema na mahirap at puno ng balakid. Maraming tao ang hindi nakakuha ng tamang representasyon na nagresulta sa mga hatol na hindi makatarungan. Ang kakulangan sa mga pampublikong abogado, ang dalubhasang hukom, at ang matagal na proseso ng mga kaso ay iilan lamang sa mga hadlang na humahadlang sa pagtamo ng katarungan. Isa sa mga pangunahing suliranin na hinaharap ng ating sistema ay ang korupsyon. Sa kabila ng ating mga pagsisikap, may mga pagkakataon pa rin ang mga tao sa kanyang posisyon sa kapangyarihan ay nagiging sanhi ng pagpipigil sa tunay na katarungan. Ang mga biktima ng krimen at iba pa, hindi makatarungang gawain ay mas madalas na nagiging mga pasyente ng pagka-disappoint sa sistemang ito, na sa kanilang palagay ay hindi gumagana para sa kanilang kapakanan. Gayon din, mahalaga ring talakayin ang mas malawak na konteksto ng social inequality. Ang mga tao mula sa mas mababang uri ng lipunan ay kadalasan hindi nakakuha ng makatarungang pagkakataon sa proseso ng batas. Ang abilidad na makukuha ng disenteng legal na serbisyo ay madalas na nakabase sa estado ng iyong kabuhayan. Kaya naman, ang mga mamamayan at makapangyarihan ay tila nakakahanap ng mga daan para makaiwas sa parusa, habang ang mga karaniwang tao ay nahulog sa mga sitwasyong hindi patas. Ngunit hindi tayo nagkukulang sa pag-asa. Sa kabila ng mga hamon nito, may mga hakbang na ginagawa ang ating pamahalaan at mga institusyon upang mapabuti ang sistema ng katarungan. Ang mga samahan ng NGO ay patuloy na nagtatrabaho upang may pakalat ang kaalaman tungkol sa karapatan ng mga mamamayan at upang tulungan ang mga biktima ng katiwalian. Ang edukasyon at kamalayan hinggil sa ating mga karapatan ay susi upang tayo'y magkaisa, makibahagi at sa pagbuo ng isang makatarungang lipunan. Kaya't bilang mamamayan, responsibilidad natin na maging aktibong kalahok sa ating sistema ng katarungan. Kailangan nating ipaglaban ang ating karapatan at karapatan ng iba. Dapat tayong maging mapanuri at mag-atubiling ipahayag ang ating mga saloobin hinggil sa mga isyu ng katarungan. Ang pagtutulungan ng gobyerno, mga institusyon at bawat isa sa atin ang makapagbibigay ng tunay na katarungan sa bawat isa. Sa pagtatapos, naway magkakaisa tayo tungo sa mas makatarungan, mas pantay at mas mapayapang Pilipinas. Sa halip na matakot, tumingin sa iba, dapat tayong lumabas at ipaglaban ang ating karapatan. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang pangarap. Ito ay ating tunguhin at responsibilidad. Maraming salamat po.